Sa isang baryong laging binabati ng malambot na liwanag ng umaga, nakatira si Benjo, isang batang 12 taong gulang. Payat, kayumanggi ang balat sa araw, ngunit hindi matatawaran ang sipag at bait na taglay niya, kahit madalas ay kulang ang laman ng sikmura. Lumaki siyang walang magulang, ngunit hindi siya nagkulang sa yakap ng pag-aaruga, sapagkat si Lola Sion na 68 taong gulang ang nagpalaki at nagmahal sa kanya mula pa noong siya'y sanggol. Tulad ng tunay na anak, tulad ng biyayang ipinagkatiwala sa kanya ng langit. Sa kanilang munting kubo, simple lang ang buhay, ngunit puno ng saya. Magkasama silang nagwawalis tuwing umaga, naghuhugas ng plato sa may poso, at nag-aalaga ng maliit ngunit luntian nilang gulayan. Kahit kaunting biyaya lamang ang dumarating, araw-araw nila itong tinatanggap ng may pasasalamat at ngiti. Bawat umaga, bago pa uminit ang araw, magkasabay na naglalakad sina Benjo at Lola Sion patungo sa kanilang munting bukid. Ang hangin ay malamig, ang mga ibon ay nag-aawitan, at ang lupa ay basa pa sa hamog. Sa bawat hakbang nila, nararamdaman ng saya ng maglola. Para bang ang bawat araw ay bagong pahina ng kanilang tahimik pero makulay na buhay. Habang si Benjo ay nagdidilig, si Lola Sion naman ay nagtatanggal ng mga tuyong dahon. Paminsan-minsan, tinitignan niya ang apo at napapangiti. Kay sipag talaga nitong batang ito. Bulong niya sa sarili. Para kay Benjo, sapat na ang makita ang lola niyang masaya. Kahit mahirap ang buhay, pakiramdam niya'y kaya niyang harapin ang lahat basta't magkasama sila. Sa bawat paghakot niya ng tubig at bawat pag-aalis ng damo, ramdam niya ang pagmamahal at gabay ni Lola Sion, parang palaging may kamay na umaalalay sa kanya. Habang nagdidilig si Benjo ng mga halaman, abala naman si Lola Sion sa pag-aani ng mga talbos at gulay na handa ng pitasin. Tahimik ang paligid, taning tunog ng tubig at lagaslas ng dahon ang maririnig. Sa gitna ng pagdidilig, napansin ni Benjo na may isang sulok ng lupa na tila kumikislap kapag nadadaanan ng tubig. Napakunot ang noo niya. Lola, parang may kakaiba dito. Tawag niya, pero hindi masyadong malakas. Ayaw niyang istorbohin ang pag-aani ni Lola Sion. Lumapit siya ng dahan-dahan at itinapat ulit ang tubig. Ting-ting. May tunog na parang metal na tinamaan ng katak ng tubig. Hindi iyon normal sa lupa. Lumuhod si Benjo at hinawi ang lupa gamit ang kamay. Nang matanggal ang manipis na putik, may nakita siyang bagay na nakalubog, bilog, makinis, at nakakasilaw ang kislap. Huminga siya ng malalim. Lola, may natagpuan ako. Lumapit si Lola Sion. Halatang nagtataka. Magkasabay nilang hinukay ang bagay at pag-angat nila, isang plato na tila gawa sa ginto. Hindi ito ordinaryong plato. Parang may sariling liwanag, kumikislap kahit hindi tinatamaan ng araw. Nagkatinginan ng maglola, parehong hindi makapagsalita. Pagkalabas nila ng gintong plato mula sa lupa,
dinala ito ni Benjo sa ilalim ng lilim ng punong bayabas. Pinunasan niya ng dahan-dahan gamit ang laylayan ng kanyang damit. Habang hinahaplos niya ang ibabaw, napansin niya ang isang bagay na lalong nagpakilabot sa kanya. Hindi basta ginto ang plato. May mga ukit itong hugis dahon, bituin at bilog na parang araw. At sa bawat pagdampi ng daliri ni Benjo, kumikintab ng mas maliwanag ang mga simbolo. Lola, tignan mo po. Parang nabubuhay. Bulong ni Benjo. Tumabi si Lola Sion at marahang hinawakan ang gilid ng plato. Sa mismong sandaling iyon, sumiklab ang isang banayad na liwanag. Hindi nakakasilaw, pero sapat para tumayo ang balahibo nilang maglola. Kasabay ng liwanag, may humaplos na malamig na hangin sa paligid. Ang mga dahon ng gulay sa bukid ay biglang tumuwid at tila mas naging luntian. Ang mga talbos na hindi pa dapat hinog, biglang tila handa ng pitasin. Napatitig si Lola Sion. Benjo, parang may kakaibang kapangyarihan ng bakay na yan. Hinawakan ni Benjo ang plato ng mas mahigpit. Sabik pero kinakabahan. Lola, baka po kaya tayong tulungan nito. Ngumiti si Lola Sion, pagod man ng kanyang mata, puno ng pag-asa. Kung ano man yan, apo, huwag nating abusuhin. Gamitin natin sa tama, sa simpleng kailangan. Tumango si Benjo. Ang plato ay hindi lang basta natagpuan. Parang siya ang pinili nito. Habang sumisilip ang magandang araw, umuwi ang maglola bitbit ang mga gulay sa basket ni Lola Sion at ang lumang sako na may lamang gamit ni Benjo. Sa kabilang kamay niya, mahigpit niyang hawak ang gintong plato. Parang natatakot siyang mawala ito kahit sandali. Tahimik silang naglakad pauwi, pero ang isip ni Benjo ay puno ng tanong. Si Lola Sion naman paminsan-minsang sumusulyap sa plato, hindi makapaniwalang may ganoong bagay sa kanilang simpleng bukid. Pagdating nila sa kubo, maingat na inilapag ni Benjo ang gintong plato sa mesa. Si Lola Sion naman ay naghanda ng lulutuin na may talbos, kaunting kamatis at isang pinakuloang saging. Simpleng hapunan lang tulad ng dati. Naguhugas sana si Benjo ng kawali nang may napansin siyang kakaiba sa likod niya. Tahimik muna. Tapos, gugsh! Shh! Parang may malamig na hangin na dumaan sa mesa. Paglingon niya, napaatras si Benjo. Ang gintong plato, na dati bakante, ngayon ay puno ng mainit na pagkain. Kanin na bagong saing, ginisang gulay at pritong isda na tila bagong hango sa kawali. Lola! Mahina niyang tawag, nanginginig ang boses. Paglapit ni Lola Sion, tumigil siya sa paghinga. Benjo, wala tayong niluto niyan. Tinitigan nilang mabuti ang gintong plato. Kumakain pa ang usok, kumikislap ang mga ulam, at ang mesa ay amoy hapunan na dapat ay imposibleng nandyan. Dahan-dahang humawak si Lola Sion sa balikat ni Benjo. Apo, hindi ito ordinaryong plato. Hindi agad kumilo si Benjo. Hindi alam kung matutuwa ba o matatakot. Pero sa bandang huli,
Bago sumapit ang gabi, umupo silang maglola, magkatabi, at sabay nilang tinikman ang pagkain sa plato. Mainit, masarap, para bang niluto ng mismong hangin ng kalikasan. At sa unang kagat pa lang, alam nilang dalawa, nagbago na ang takbo ng kanilang buhay. Simula ng araw na iyon, naging kakaiba ang hapunan ng maglola. Tuwing ilalapag nila ang gintong plato sa mesa, hindi ito nauubusan ng pagkain. Kapag kinukuhaan nila ng kanin, may nadaragdag. Kapag kumukuha sila ng ulam, parang biglang napupuno muli. Hindi man nila maipaliwanag ang hiwagang ito, isang bagay ang malinaw. Hindi para sa kasakiman ng plato. Para ito sa pagmamahal at pagbabahagi. Isang umaga, may dumaan na batang payat sa harap ng kubo. Halatang ilang araw nang hindi kumakain. Tinawag siya ni Benjo. Inilapag niya ang gintong plato sa harapan ng bata. Kumuha ito ng kanin at ulam, marahan, parang nahihiya. At doon napansin ni Benjo, kahit nakakakuha ang bata, hindi nababawasan ang laman. At mula noon, araw-araw may kumakatok sa kanilang kubo. Matanda, bata, buntis, mangingisda o magsasaka. Lahat ay pinapakain nila ng walang kapalit. Habang mas marami silang binibigyan, lalong kumikislap ang gintong plato. Para bang natutuwa ito sa kabutihang nagmumula sa maglola. Hindi sila yumaman. Hindi rin sila nagkaroon ng marangyang bahay. Pero hindi sila nagkulang. Hindi sila nagugutom. At higit sa lahat, hindi sila naging sakim. Dahil para kina Benjo at Lola Sean, ang tunay na yaman ay ang pusong marunong magbahagi. At ang gintong plato, hindi kailanmang nauubos ang biyaya dahil hindi nauubos ang kabutihan ng maglola. Magpakailan paman. Minsan, ang tunay na himala ay hindi nakikita sa ginto o sa kayamanan, kundi sa puso ng taong marunong magbahagi. Kapag ang kabutihan ay ipinasa mo sa iba, bumabalik itong mas marami, hindi nawawala, hindi nauubos at lalo pang lumalago.